Magandang umaga mga kapamuso. Kamusta po? And happy Father's Day sa ating lahat at sa ating mga kapamuso na narito ngayon. Kalahatian na tayo ng taon. Tag-ulan na pero mainit pa rin, ano? And pag alam natin, pagkalahatian ng taon ay ating mid-year fasting. So again, we pray na tayo makiisa sa ating pananalangin at pag-aayuno na gagawin natin ngayong linggo. And later on, ating pag-uusapan yon. But for now, tayo po muna ay pagpatuloy natin ang ating tema ngayon ng ating preaching na I am free. Yan. Nabasa nyo ba yung nasa ilalim? 1, 2, 3, go! Chains broken. Ano kaya ang story dito sa Bible na may kinalaman dito sa chains broken? Pero bago yun, noong 1991, merong isang pangalan ng babae. Ang pangalan ng babae ay J.C. Dugard. And na-abduct siya or na-kidnap siya. That was June 10, 1991 sa California. 11 years old pa siya noon, nung panahon na yon. Pero ang kakaiba dito, and malungkot at the same time, pero maganda naman, ending naman nito, hindi naman siya nanatiling malungkot. Pero sa record po, 18 years siyang na-kidnap. Nakalaya siya August 24, 2009. So dahil napansin ng police, may kakaiba dun sa kumidnap sa kanya. And within that year, 18 years, siya ay nagkaroon sila ng anak, 2. Pero yung 18 years siyang na slave nung lalaking yon, isang offender. And then, syempre mahirap yun, kung ikaw yung nasa kalagayan na ganon, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Iba-iba yung magiging approach natin, iba-iba yung magiging response natin, maaring magiging victim mentality or babangon ka. And recently, kinuwento niya naman yung kanyang buhay at gumawa siya ng libro para at siya ay naging advocate din para sa mga katulad niya na nabibiktima. And that is really the reality ng ating, kung gaano ho kasama ang mundo natin. And yung nakaraan yung nabalitaan lang natin. Kaya dapat talaga tayong manalangin. We invite everyone na manalangin po, hindi lamang para sa sarili natin, kundi maging para sa bansa natin. Kung nakapanood yung balita nakaraan, sa Talisay ba yun? Yung nangyari massacre, nabalitaan niyo yung massacre, pinatay yung mga magkakapamilya. Dahil lang ayaw na mademanda nung suspect, dahil meron siyang kasong rape. So ngayon, para hindi siya mademanda, pinatay niya yung pamilya, minasakir niya. Di nyo napanood niyo ba yung balita this week? Talagang nakakalungkot po. And that is the reality na nakikita natin sa mundo. And as Christians, we know ito ay hindi lang basta physical. Spiritual ito. There is a ongoing spiritual battle. At bilang Kristiyano, dapat maunawaan natin ito. Dahil kung alam natin na ang mga bagay na ito ay hindi lang basta sa pag-iisip ng mga tao, merong spiritual battle, mas kailangan nating manalangin. At bilang mga ambassadors for Christ, kailangan nating manalangin. And continuing on, dito sa ating story, mas makikita natin paano ba tayo makakalaya. Alam na natin to. We know, ang kalayaan ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. And dito sa story na ito, ayaw niya umusog. Next next slide. Habang ayaw pa umusog eh. Next slide. So makikita natin dito sa story na ito sa Luke chapter 8. Ano naaalala niyong story dito? Ayan, gumagana na siya. Yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu na kinatatakutan siya ng mga tao, siya ay kinakadena na, pero hindi pa rin, walang kwenta yung kadena. Nilalagot niya lamang ito. At napakahirap po ito, sapagkat ito po yung sinasabi nating spiritual battle. Ang dyablo po nakalaban natin, nais niya tayong alipinin. And ang kalungkutan po, it's something na dapat nating ma-realize. When we say possession o demon possession, yung naisip lang natin parang nag-iiba yung boses, pero tingnan natin yung kalaliman pa nito. Baka merong something sa atin na pag-aari pa tayo ng dyablo. Sa bahagi natin. Kasi ano ba ang Tagalog ng possess? Pag-aari. At yun yung kailangan natin na makalaya tayo doon. And later on, malalaman natin yun sa kaduluduluhan. But for now, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Basahin natin yung ating story sa Luke chapter 8,
Tatlong verses muna ating babasahin, pero naririto yung ating story. 1, 2, 3, go! Sila sa lupain ng mga Geraseno, katapat ng Galilea sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga-roon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan na mamalagi. Nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito sa amin, Panginoon. Tungkol po sa mundo na aming ginagalawan, Panginoong Diyos. Nakakalungkot po, Panginoon, na talagang ang mundo namin, nakikita namin sa balita, napakaraming masamang nangyayari, hindi lamang korupsyon, kundi mga krimen, Panginoon. At bilang mga Kristiyano, Lord God, dapat mulat ang aming paningin sa tunay na sitwasyon ng aming mundo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kami, Panginoong Diyos, ay biktima din, naging biktima din ng mundong ito, Panginoon. Pero pinalaya mo kami, Panginoong Yesus. At ngayon, nais naming maunawaan pa at nais naming isabuhay paano ba tunay na maging ganap na malaya sa kapangyarihan mo, Panginoong Yesus. At paano ba, Panginoon, ano ang kailangan naming gawin sapagkat meron kaming bahagi, Panginoong Diyos, na dapat gampanan, Panginoon. Knowing this truth, Lord God. Pagpalain niyo po kami at turuan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na pong umupo. So balikan lang natin ulit yung mga verses na binanggit natin kanina. Sa verse 26, syempre ito po talagang ministry po ng Panginoong Yesus na talagang magpalaya. Alam na natin ito sa ating tema na I am free. At ang kalayahan na ito ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. At talagang pumupunta siya sa bayan-bayan. Pumupunta siya sa mga lugar. Lumalabas siya sa kanyang comfort zones. Kaya ho mga kapamuso, once again, we are inviting you next week, June 28, ang mga Careflux natin. At kung mga volunteers, pwede kayong sumakisama kayo sa mga grupo. Meron tayong outreach next week. Sapagkat ito po yung katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Hindi naman tayo katulad niya, di ba? Siya, sumakay pa siya ng bangka. Hindi naman po tayo sasakay ng bangka, no? Kung yung mga lugar lang na pupuntahan natin. Kami mga dad, doon kami sa Wawa. Sa lugar nila Tatay Manny, pagkatapos may fellowship kami. Kung gusto nyo kumain, pwede kayo sa Careflux namin. Gusto nyo? Anyway, malamang naman may mga plano kayo. But ang point dito, katulad doon ng Panginoong Yesus, hindi siya nananatili sa isang lugar lang. Kaya pag yung church po, pag ang church ay nasa isang lugar lang, nasa loob lang sila, comfort zones nila, yun po ay hindi po natutupad ng church ang kanyang mission. Sapagkat ang mission natin, syempre number 1, to worship God. Pero hindi nagtatapos doon. We need to evangelize. We need to make disciples of Jesus. Hindi nagtatapos sa worship. Yun ay simula lamang. Ang resulta ng worship, you will make disciples, you will evangelize. At katulad, bilang mga ambassadors for Christ, ito yung mission natin. At dito makikita natin sa verse 27, yung nga, bumaba na siya ng bangka at merong isang sinasapian ng demonyo. Matagal na to. And take note, wala hong magawa yung taong bayan dito. Wala siyang masuot, di siya nakasuot ng damit. At ang tambay niya, doon siya nakatira sa libingan. Just imagine yung smell nung taong ito, no? Bukod sa hindi siguro naliligo ito, andun siya sa libingan. And take note, hindi po ito katulad ng libingan natin ngayon na merong required na 6 feet, di ba? Below the ground. O kaya yung nakakahon, di ba? Yung ngayon nakakahon. Just imagine the smell. Pero wala hong magawa yung lalaki dito. Walang magawa yung taong bayan sa kanya sapagkat siya ay alipin ng kapangyarihan ng dyablo. At this is something na until now po, nangyayari po ito ngayon. Meron pong spiritual battle. Iminumulat po sa atin. And marami hong mga Kristiyano, takot din dito sa tinatawag na spiritual battle. Pero ito kami nasaksihan namin ito before, nung panahon ni Pastor Joe. Marami kaming naministeryuhan. And this is reality. Kaya napakahalaga na tayo'y laging nananalangin, laging handa. You'll never know kung kailan papayagan ng Diyos o kailan ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa ministeryong ito. And then sa verse 28, nang makita si Jesus, ay nagsisigaw ang lalaki.
nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus! Anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong pahirapan. Siguro ganun siguro yung boses niya, no? O kaya nahirap yung merong second voice. Yung iba 'di ba merong second voice yung mataas? Just imagine yung boses. Siguro kung kayo yung ganun kung kayo kaya yung ganun. Yung biglang sa eskwelahan uso to 'di ba? Dati nung unang panahon. Tapos sabi ng mga teacher, ewan ko lang, yung sabi ng mga hindi naniniwala, invento lang yan kasi may exam. Nagkunwari siya sa may exam daw. But nevertheless, whether that's true or invento, kasi meron din naman. Kasi merong yung mga magagaling sa psychology, yung sa pagbabasa ng body language. But the reality is, ito yung sinabi sa Biblia. And wag po nating hanapin ito, no? Dati, before, naghahanap ako ng ganito pero yun nga, ang payo ni Pastor Joe, which is very wise, wag mong hanapin. Diba? Napakahirap po So, tingnan natin, tatlong katotohanan po, tatlong bagay na dapat nating malaman patungkol po dito sa ating matututunan dito sa istorya na ito. Number 1, 1, 2, 3, go. Maging ang mga demonyo ay kinikilala ang pagkakakilanlan. Ano ba yung pagkakakilanlan? The identity of the Lord Jesus Christ. Babalikan natin yung sinabi kanina sa verse 28. Ano yung pagkakakilanlan ni Jesus Christ? Sabi doon, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Grabe, no? Kung babasahin niyo po sa ibang verses dito, pinatahimik ni Jesus kasi ayaw ni Jesus Christ i-reveal yung kanyang sarili. Na-establish na natin to last week, di ba? Si Jesus Christ, He never claimed that He is God. Pero alam natin, pag inunawa natin yung verses, sinasabi niya, Diyos ako. Di ba? He never said, quote and quote, kung ba verbatim, I am God. Walang sinabing si Jesus na gano'n. Pero kung uunawain natin yung story, lalong last week nung siya gustong batuhin, tila sinasabi ni Jesus, Diyos ako. Naunawaan ng mga Hudyo yun. Pero dito, nung sinabi ng mga demonyo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, kung babasahin natin sa ibang talata, sa Matthew and sa Mark, pinatahimik ni Jesus kasi ayaw niya pang ipalabas yung kanyang identity. Pero alam ng mga demonyo, yung kanyang identity. He is the Son of God. And therefore saying that He is God. He has also the power of the Almighty God. At yung kanyang kapangyarihan, kinilala yung kanyang pagkakakilanlan at ang kapangyarihan. Ang sabi dito, huwag mo akong pahirapan. Natakot, nanginig na ang demonyo. Kaya mababasa rin natin sa James chapter 2 verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, maging ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Nanginginig sa takot. Ganun po makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. And tayong mga Kristiyano, and totoo naman, nakakatakot naman talaga pag naka-experience ka ng ganito. And sa experience din namin before, nung kasama namin si Pastor Joe, kami na nagmi-ministeryo kami dyan dati sa Country 9, na lubak-lubak pa dati yan. Mini-ministeryohan kami dyan. Sa GFA before, kasama si Pastor Joe again. At mahirap po talaga, lalong-lalo na sa akin nung panahon na yun. Wala naman ako masyadong alam. Paano ba to? Nanonood lang ako kay Pastor Paano ba yung ginagawa niya? And nakakatakot pag ikaw na. Di ba? Pero dito, alam niyo po, spiritual battle is always takutan. Psychological warfare. Pag ikaw na unahan ka ng takot, matataranta ka na. Di mo na alam. Pero again, dito ini-establish that even the demons nanginginig pa, takot na takot sa harapan ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ang mga demonyo, kinikilala na si Jesus ay Diyos. Anak ng kataas-taasang Diyos, siya'y makapangyarihan. And pagpatuloy natin yung story dito. Sabi dito sa verse 29, ganoon ang sinabi nito, sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Wala hong magpapalabas sa atin sa pangalan ng church, sa pangalan ng pastor, sa pangalan po ni Jesus. Tayo ay magpapalayas ng mga masamang espiritu. Parang yan, di ba? Yung pagka mag-uutos ka, di ba? For example, sabi ni Presidente, kunin mo daw to, gawin mo daw ito.
Kahit ayaw mong, albaw, di ba, meron sa superior, inutusan ka ng superior mo, or inutusan ka ng kapantay mo lang, sabi mo, hindi mo superior sa trabaho. Pero sabi ni sir, gawin mo daw ito. Wala kang magagawa eh, kahit ayaw mong magpautos. Ganon din po, ang mga demonyo, wala silang magagawa pag sinabi na ng Panginoong Hesus. And dito, madalas sapian ng masamang espiritu, at kahit ito'y bantayan, tanikalaan, kadena, kinadena na. Paat kamay, pero nilalagot-lagot lamang. Alam nyo, ito po yung kakaiba rito, no? Physically ho, no? And tayo pong even as mga Christians, without the Lord Jesus Christ, wala ho tayong kalaban-laban sa demonyo. Naikwento ni Pastor Joe before, yung first time, alam to nila Tatay Boy, nila Pastor Adel, sa Antipolo. Sa Antipolo, the first time that they experience, ewan ko, first time po ba yan? Pero first time siguro na may kakaiba, nag-iba yung itsura, para daw nag-Incredible Hulk eh. Yung meron silang bina-Bible study doon sa Antipolo before, pag-aari po yata ni Tatay Delphine po, no? Company yun. And meron doon na isang nagbibiro-biro, construction worker po ba yun? Basta trabahador. And din nga, sinapian ng masamang espiritu, nag-iba boses, nag-iba itsura. Siyempre, nakakatakot yun, ano? But to make the story short, kahit na nakakatakot siya, kahit na, alam niyo po kung itsura ni Pastor John before, ano? O, di ba? Payat nga po eh. Tapos nag-Incredible Hulk yung kalaban. Physically, wala kang laban eh. Hindi mo lalabanan ng suntukan. Lalabanan mo sa pangalan ni Jesus. Di ba? Nung nilabanan ni David, si Goliath, hindi niya nilabanan sa espada eh. Sa araw. Nilabanan niya sa pangalan ng Diyos, ng kataas-taasan ng Diyos ng Israel. Ganun po ang laban natin sa spiritual battle. Sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesus. And then sa verse 30, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon. Ano kaya boses nito? Batalyon, ano? Iba-ibang boses. Batalyon! 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 Pag yung sama-sama na sabay-sabay, pag batalyon, ilang po bang piraso ang batalyon? Marami yun, di ba? More than hundreds eh. Minsan 500 siguro. Kasi sa Roman soldiers, I think ang batalyon is 600. Ang yung centurion, meron siyang 100 na sundalo. Pero ang batalyon, 600 to 1,000. And dito po, meron ding experience sila Pastor Joe sa Maynila. Di ba po, yung parang Indiano po ba yon na babae, na bina-Bible study nila, maiglit pa yung bahay nun. Pagod na po sila Pastor Joe eh. Kasi sa pangalan ni Jesus, lumabas ka. Tapos may lumabas. Tapos meron na naman na nasa loob pa. Marami hong sumasapi. Yung pinakamalakas, laging nahuhuli yun. Yung pinakamalakas. Salamat po sa Panginoong Diyos, no? Hindi niya ho tayo pinapahintulutan na makaranas ng ganun dito. Sana naman sa biyaya ng Diyos. Wag na. But anyway, pero kung meron po, kung tawag ng pangangailangan, ito yung ministeryo, wala tayong choice kundi palayain natin sa pangalan ni Jesus. Kailangan natin gawin yun. Pero ang point dito, napakarami. Kaya naman pala grabe kung wasakin yung posas, yung kadena, dahil napakamakapangyarihan. Batalyon. So, more than hundreds na masamang espiritu. Then later on, makikita natin yung confirmation kung talagang napakarami nila. And then sabi dito sa verse 31, nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo. Just imagine, grabe. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nakikita lang siguro natin, kung bukas lang yung mata natin, spiritual. Kasi sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, ang kalaban natin ay hindi dugo, ay hindi laman, kundi spiritual. Yun ng kadiliman na nasa heavens, nasa paligid natin. Kung bubuksan ng Panginoon yung paningin natin, grabe, napakarami po nila. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi niya pinapayagan. Kasi lahat po nangyayari ay inaalaw lang ng Panginoon according to His sovereignty and wisdom. At dito, ang reality rito, ang katotohanan, kahit milyon-milyon na demonyo yan, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, wala ho silang kalaban-laban. And something na meron ho tayo, ang ating Panginoong Hesukristo.
And then, sabi dito sa verse 32, samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo at papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila ni Jesus. Kung mapapansin natin, bakit sila nakiusap? Panginoong Hesus, kung babasahin pa natin yung ibang sa ibang book sa Matthew and sa Luke, paparusahan nyo ba kami na hindi pa panahon? Yun ang tanong nila eh. Kasi ang mga demonyo, alam na nila yung ending nila. Alam na nila na sa lake of fire na sila pupunta. Kaya nagtanong sila, hindi pa panahon, paparusahan nyo na ba kami? At dahil dito, nakiusap sila, huwag nyo naman kaming dalhin doon sa kailaliman. Huwag nyo naman kaming parusahan nang wala pa sa panahon. Nakiusap sila, saan sila nagpaalam? Pumasok sila doon sa baboy. At napakaraming kawan ng baboy noon. At nalunod yung mga baboy. Sinapian nila. But the point here, sa point number 1 natin dito, balikan natin, maging ang mga demonyo ay kinikilala ang pagkakakilanlan ng Panginoong Hesus. Yung challenge sa atin yun eh. Kung ang mga demonyo kinikilala si Jesus bilang makapangyarihang Diyos, what more else tayo? Kilalanin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kilalanin natin ang kanyang pagka-Diyos sa buhay natin. Number 2, katotohanan na malalaman natin dito. 1, 2, 3, go! Tanging si Jesus lamang ang may kapangyarihang magpalaya sa iyo mula sa kapangyarihan ng Diablo. Tanging si Jesus lamang po ang may kapangyarihan. Wala tayong magagawa kung sa sarili nating lakas. Kung familiar tayo sa nangyayari sa ground natin, maraming iba't ibang ginagawa ang mga tao kapag ka mayroong tinatawag na pagsapi. And sa Wawa before, tatawag ka ng magtatawas, 'di ba? Magtatawag ka ng magdadasal ng Latin, everything. Pero ang problema, hindi sila tunay na lumalaya. Ang problema, magkasabot lang sila. Aalis lang sila sandali, pero babalik. Sige, pagbigyan natin para kunwari totoo itong mga nagtatawas. Hindi ho kasi totoo yun. And ang kapangyarihan nun ay hindi ho nanggagaling sa Diyos. Mananalangin sila, gagamit sila ng pangalan ni Jesus, pero wala hong gana yun. Walang kapangyarihan yun. Remember sa Acts chapter 17, yung 7 magkakapatid, nagpalayas sila ng masamang espiritu. Pumasok sila ng bahay, pinalayas nila yung masamang espiritu. Pero sabi ng masamang espiritu, kilala namin si Jesus, kilala namin si Pablo. Pero ikaw, hindi namin kayo kilala. Ano nangyari doon sa 7 magkakapatid? Yun. Umalis sila ng bahay, lumabas sila ng bahay, wala na silang saplot. Binugbog sila ng tao na sinasapian ng masamang espiritu. Ano po point natin dito? Ang pangalang Jesus, hindi po siya magic word na automatic magkakaroon ng effect. Hindi siya magic word. Ano yung key dito? Siyempre, ang pangalan ni Jesus, pero ano yung key? The relationship that you have in the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay merong relasyon sa ating Panginoong Hesus, you can claim that power. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya again, yung kinuwento natin kanina sa Acts chapter 17, hindi gumana kasi hindi sila mananampalataya ni Jesus. Napakahalaga ho, no, na taglay natin ang madal na espiritu. Mahalaga na meron tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus sapagkat yung kapangyarihan na nasa atin, hindi siya magic word na Jesus Christ. Meron tayong Holy Spirit. Kaya hindi tayo mapoposes na yung parang mag-iiba yung boses natin. Kasi yung Holy Spirit na yung nakatira sa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoong Diyos, tayo yung nagkaroon ng kalayaan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17, kung nasaan naroon ang Espiritu, naroon ang kalayaan. Without the Spirit of God, there is no freedom. Without the Spirit of God, there is no liberty. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa ating pananampalataya at pagkakaroon ng relasyon kay Jesus, mararanasan natin ang tunay na kalayaan. Bakit po? Kasi yan ang trabaho ng diablo, alipinin po tayo. Sabi dito sa verse 10 ng John chapter 10, dumarating ang magnanakaw. Sino po yung tinutukoy na magnanakaw dito? Ang diablo. Para magnakaw, pumatay at manira. Ito ang trabaho, ito ang job description ng diablo. Kaya dapat mag-iingat tayo.
Maaring hindi na tayo maposes na mag-iiba yung boses natin. Baka there's something in us na inaalipin pa rin. And later on, makikita natin yung sa kaduluduluhan. Pagpatuloy muna natin yung verse 33, balik tayo sa Luke chapter 8. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. So makikita natin dito, sa isang kumpas lang ng Panginoong Hesus, ano nangyari? Lumabas sa tao ang mga demonyo. No choice sila. Bagamat hindi pa sila dinala sa kailaliman, sa kaparusahan, pumayag ang Panginoong Hesus, sige, pumasok kayo sa demonyo. Maraming nagtatanong bakit. Hindi ho natin masasagot exactly kasi wala namang binigay na reason. Maraming mga ina-assume yung mga Bible scholars dahil yan ay nasa Gentile nation sila. Yung baboy ay pinagbabawal na pagkain nung sa Old Testament. Maraming mga ina-assume pero wala hong binigay na paliwanag ang Panginoong Hesus. Just leave it there. Ang importante dito, number 1, nung lumabas ang mga demonyo at pumasok doon sa masamang espiritu, ito'y patunay na talagang lumaya yung taong ilinalihan ng masamang espiritu. Pangalawang pinapakita dito, yung destructive, yung distraction na epekto pag tayo ay alipin ng kapangyarihan ng dyablo. Mapanira po talaga ito. Talagang grabe. Hindi binanggit dito kung ilang taon na naalipin yung lalaki. Pero nung nakalaya siya, may nangyari pa rin. Hindi ka nais-nais. Yung mga baboy, yung kabuhayan ng mga tao na nakatira sa lugar na iyon, nalunod ang mga baboy. Mga ilan yan, daan-daan yan. And then sa verse 34, nakita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy. Tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Siguro kung panahon ito ngayon, trending ito. Siyempre, kung ikaw yung mag-aalaga nito, di ba? Just imagine, di ba, meron kang alaga. Tapos yung isang peraso nga lang na baboy, mamatay yan eh. Ano gagawin sa'yo ng may-ari? Bayaran mo yung baboy na yan. Kaya no choice sila, kailangan magsumbong eh. Daan-daan yan. Daan-daan na baboy yan. Na nalunod. Hanap buhay. Kung ikaw yung pastol ng mga baboy na iyon, pababayaran sa'yo. At syempre, nakakatakot. Yung nangyari na yan. Talagang tumakbo sila, pumunta sila sa nayon, pinamalita yung nangyari. And then the next, lumabas ang mga tao upang tignan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. So makikita natin dito no unang-una yung epekto ng pagpapalaya ng Panginoong Hesus. Nakaupo sa paanan ni Jesus. Just yung larawan, just imagine yung humility, yung kapayapaan nang ikaw ay nasa paanan ng Panginoong Hesus. Alam niyo po pag tayo ay nasa panahon, maaring again, lagi paulit-ulit natin sinasabi kanina, hindi ho kinakailangan na ikaw ay mag-iba boses, mag-iba yung anyo mo para masabi mo na ikaw ay you are not possessed. Sapagkat mayroon pa ring bahagi na maaaring maposes tayo. Ano yun? Unang-una, sin. Addiction. Kalungkutan. Kasi minsan ang pagkakaunawa lang natin sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng dyablo, yung parang possession na literally mag-ibaan nyo natin. Hindi. Yung kalungkutan, kawalan ng pag-asa, nangyayari yan even sa mga Kristiyano. At hindi natin napapansin, these are the schemes of Satan na sinasabi sa Ephesians chapter 6. Hindi natin namamalayan. Kasi ang dyablo, hindi niya naman ipopronounce yung sarili niya eh. Andito na ako, pupunta na ako. Di ba kanina yung magnanakaw? Yung magnanakaw, hindi niya a-announce yung pagdating niya. So hindi natin namamalayan itong kalungkutan na ito, addiction na ito, kasalanan na ito, yung unforgiving heart, yung laging galit, yung hindi pagpapatawad. Ito yung mga bagay na hindi natin namamalayan, pamamaraan ng dyablo upang ikaw ay alipinin. Kung ikaw nahihirapan ka pa rin magpalaya o magpatawad, kinokontrol ka ng dyablo. That's the truth.
Pero again, dito makikita natin dito, sa paanan ni Jesus. Pag nahihirapan na tayo, nararamdaman na tayo, Lord, inaalipin ako ng addiction na ito. Lord, inaalipin ako ng kasalanan ito. Lord, inaalipin ako ng kalungkutang ito. Hindi pa rin ako makamove on. Hindi ako makapagpatawad. Umupo tayo sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Isinalaysay sa kanila, ay balikan natin yung sabi doon sa dulo, sila'y lubhang natakot. Napansin nyo yung epekto? Sila'y lubhang natakot. Totoo naman, may takot ka mararamdaman. Pero hindi lang ito basta takot na, meron kasing takot na yung positibo. Yung when we say, di ba, awesome God, yung banal na takot sa Diyos. Pero ito yung takot na negatibo ang epekto. Sabi dito sa 30, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang dating sinapian ng mga demonyo, kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Geraseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot, kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa puok na iyon. Nakita niyo yung resulta? Imbis na sila ay magalak na merong isang nakalaya, ang naging epekto ay takot. Bakit kaya? Maaring sabihin natin, naapektuhan sila ng pagkalugi. Ang daming baboy na nawala, hanap buhay na nawala. Pero alam nyo, pinapakita dito ng Panginoong Hesus, mas mahalaga ang buhay ng isang tao kaysa sa daan-daang mga baboy. Mas mahalaga ang isang kaluluwa kaysa sa ari-arian ng hanap buhay mo. Yung hanap buhay, makaka-recover ka pa dyan. Pero itong taong ito na naalipin ng masamang espiritu ng maraming taon, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kayamanan niyan sa paningin ng Panginoong Hesus. Ang kalungkutan ng mga tao dito, yung mga Geraseno, hindi nila naintindihan yon. Kaya minsan, di ba, praise God sa mga nagbibigay sa church, sa mga tithes and offerings natin. Kung magastos tayo ng malaki, di ba, di naman bumabalik eh. Di ba, nag-outreach tayo, gastos yan. Namimigay tayo sa community outreach natin, sa mga hindi natin kakilala, gastos yan. Nagbibigay tayo ng tulong, gastos yan. Pero hindi ho kasi matutumbasan ng pera ang kaluluwa. At ipinapakita sa atin dito, ano yung priority natin? Ano yung pinakamahalaga? Mahalaga sa Panginoon ang kaluluwa ng tao. Sabi pa dito sa verse, tuloy na natin sa number 3. 1, 2, 3, go! Yan, dapat nating ipamalita. Lahat po tayo, meron tayong mabuting balitang taglay. Iba-iba po ang karanasan natin kung paano tayo pinalaya ng Panginoong Hesus, kung paano tayo iniligtas, pero lahat ho tayo, merong kanya-kanyang istorya ng biyaya, pag-ibig, kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa verse 38, nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus. Natural dahil nakalaya ka gusto mo makasama ang Panginoong Hesus. Pero tignan mo yung sinabi ng Panginoong Hesus. Umuwi ka na. Saan kaya siya uuwi? Sa bahay nila. Ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Ito, may hamon po ito sa atin Ang number 1 na dapat makakarinig ng mabuting balita, sabi, umuwi ka na. Saan ka uuwi? Sa bahay nyo. Hindi sa kaibigan mo. Alam ko, meron sa atin siguro, umuwi sa kaibigan natin, nakikitulog sa kaibigan natin, pero hindi yan ang tunay na tahanan natin. Ang sabi dito, umuwi ka na. Una, sa bahay mo. Pangalawa, sa mga kapitbahay mo. Ito yung responsibilidad natin, tungkulin natin, na ipamalita ang mabuting balita na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ipamalita natin sa bayan, sa buong bayan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Kaya bilang aplikasyon po, i-summarize lang natin. 1, 2, 3, go! Yan, kilalanan natin si Jesus. Kung ang mga demonyo, kinilala nila si Jesus ng kanyang pagkakalanlan, siya'y anak ng kataas-taasang Diyos. Kung ang mga demonyo kinilala ang pagkapanginoon nung sinabi ni Jesus, lumayas ka, lumayas sila, sumunod sila sa Panginoong Hesus. What more else tayo na pinalaya ng ating Panginoong Hesus? Kailangan nating kilalanin ang pagka-Diyos
ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Number 2, 1, 2, 3, go. Kailangan nating magpasakop sa kapangyarihan at pamamahala ni Jesus. And number 3, 1, 2, 3, go. Yan. Ito yung magandang na kailangan nating gawin. Dahil tayo pinalaya ng ating Panginoong Hesus mula sa kadena ng dyablo, mula sa pagkaalipin ng kapangyarihan ng dyablo, when we say pinalaya sa kasalanan, sa kaparusahan, at iba't iba pang mga masasamang ugali, adiksyon na maaring maging sa mga pangit na pananalita natin dati, pero yun ay nakalibing na, nakaraan na lamang yun. Kaya bilang conclusion, 1, 2, 3, go. Nais ng dyablo na ikaw ay manatiling nakatanikala at alipin sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Subalit, purihin ng Diyos, pinalaya ka na ni Jesus, kaya huwag ka nang muling magpaalipin sa kasalanan o magpakadena sa mga gawa ni Satanas. Manatili ka kay Kristo, magpasakop sa kanyang pamamahala at lumakad sa kanyang... Malaya ka na kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na kay Jesus. At dito, nais kong i-share sa inyo yung isang story. Today is Father's Day, ano? Nais kong i-share sa inyo yung story sa Bible ng isang pag-ibig ng isang ama. Sa Matthew chapter 17, nung si Lord Jesus Christ ay nagbagong anyo, kasama niya yung kanyang tatlong apostol, di ba? Sila James, Peter, John, and lumitaw si Moses and Elijah. Pagbaba nila sa bundok, merong isang ama na idinala sa mga apostol yung kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu at dinadala sa mainit na tubig, gustong patayin ng masamang espiritu. Walang magawa ang mga apostol. Kaya nung bumaba ang Panginoong Hesus, nakita nung tatay, ang sabi niya, kung may magagawa kayo. Naalala nyo? Pero sabi ni Jesus, kung may magagawa. Nilinaw ng Panginoong Hesus, walang imposible sa kanya. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kahit batalyon pa yan ng masamang espiritu. Pero to make the story short, nalaman nung tatay yung kanyang pagkakamali, naniniwala ako. Ano nangyari dito? Pinalaya ni Jesus ang bata mula sa kapangyarihan ng dyablo. At ito yung challenge dito. Pagkatapos na palayain ni Jesus yung bata mula sa kapangyarihan ng dyablo, kausap niya na yung mga apostol. Naalala niyo yung story? Anong sabi ng mga apostol? Panginoong Jesus, bakit hindi namin mapalaya? Bakit wala kaming magawa? Ano ang kailangan naming gawin? Sapagkat totoo po, maaring hindi tayo napoposes na nag-iiba anyo natin, nag-iiba boses natin. Again, when we say demon possession, possess, from the word possess, pag-aari, baka meron pang bahagi ng buhay natin na pag-aari po tayo. Pag-aari pa tayo ng kapangyarihan ng dyablo. Ito yung kailangan nating isuko. Anong kailangan natin gawin pag nahihirapan tayo? Basahin natin yung verse na ito sa Matthew chapter 17 verse 21. 1, 2, 3, go! Nakikita natin, pananalangin at pag-aayuno. We want to be free. Saan? Nakatanikala ka pa ba? Maaling kasalanan. Meron pa ba tayong kasalanan? Bagamat tayo mananampalataya na meron pa ring bahagi ng buhay natin, pag-aari pa tayo ng kasalanan? Kailangan nating lumaya dyan. Addiction. Bitterness and anger. Until now, 5 taon na, hindi mo pa rin mapatawad yung kapwa mo. 10 taon na, hindi mo pa rin mapatawad yung ka-churchmate mo. Alipin na tayo ng dyablo nan. Unforgiveness, fear and trauma. And until now, naaalipin pa rin tayo ng takot, trauma, na hindi tayo makamove on. Na natatakot tayong naapektuhan na yung paghahanap natin ng trabaho, yung ministry natin, yung pagtingin natin sa sarili, yung guilt and shame, na yung sarili mo, hindi mo pa rin mapatawad sa mga pagkakamali mo. Na matagal ka nang pinatawad ng Panginoong Hesus, pero until now, pinapaulit-ulit sa isip ng dyablo yung pagkakamali mo. Nangyayari yan, di ba? Na nagagalit ka na sa sarili mo, na minsan ang tingin mo, hindi ka nakarapat dapat sa Panginoong Hesus, na hindi ka nakarapat dapat maglingkod.
Kasi alipin ka pa rin ng guilt and shame, binura na ng Panginoong Hesus yan. O baka alipin ka pa rin, nakatanikala ka pa rin sa pride. O kaya yung grief and loneliness. Na mas pinipili mo maging mapag-isa, ayaw mo makisama sa fellowship, kasi alipin ka pa rin ng kalungkutan. Kaya mga kapamuso, tayo lahat ay tumayo. And nais nating ibigay yung ating Ambassadors for Christ habang nagpe-prepare yung ating band. Ito yung ating fasting booklet ngayon. Bilang Ambassadors for Christ, ang sabi nga kanina, ang ganong klaseng demonyo ay mapapalaya lamang sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Mga kapamuso, bilang mga ambassadors for Christ, tayo ay pinalaya na ng Panginoong Hesus. Bilang mga ambassadors for Christ, bilang mga anak ng Diyos, pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Baka meron pang bahagi ng buhay natin na kailangan ay ipagpasakop natin sa Panginoong Diyos. Mababasa natin dito. Meron sa loob yan, isulat natin yung mga panalangin natin sa sarili natin. Ano pa ba yung bagay na umaalipin sa atin? Ano pa ba yung bahagi ng buhay na hawak pa rin ng dyablo? Nag-i-struggle ka pa rin sa panonood ng mga malaswang panoorin. We need to humble ourselves down. Katulad nung lalaking pinalaya kanina, nadatnan siya ng mga tao na nasa paanan ng Panginoong Hesus. Oras na, mga kapamuso, na tayo ay pumunta sa harapan, umupo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, magpakumbaba tayo. Huwag nating hayaan na ang kasalanan, adiksyon, kalungkutan, trauma, yung hatred, galit sa sarili, yung takot, yung anxiety, pagkabalisa, yung hindi pagpapatawad, ang umalipin sa atin. Ngayong pag-aayuno nating linggong ito, isa ito sa kailangan na i-deal natin sa sarili natin. Can we just everyone close our eyes? Maaari mo bang idulog sa Panginoon saang bahagi pa ng buhay mo na kailangan ikaw ay mapalaya, na kailangan makalas ang kadena ng dyablo sa buhay natin? Takot ba ito? Kalungkutan ba ito? Na ninanakaw na ng dyablo ang kasiyahan, kaligayahan ng puso mo, na hindi mo na makita ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo sapagkat natatabunan na ito ng kalungkutan na umaalipin pa rin sa iyo ngayon. Ang kalungkutan ay hindi galing sa Diyos sapagkat ang bunga ng Espiritu ay kaligayahan sapagkat the fruit of the Spirit is joy. Ikaw ba ay naaalipin pa rin ng galit at hindi pagpapatawad? Hindi yan ang bunga ng banal na Espiritu because the fruit of the Spirit is love. Meron pa rin ba tayong masasamang gawi, masasamang ugali na kailangan nating isuko sa Panginoon? Hindi yan galing sa Panginoon because the fruit of the Spirit is kindness, goodness. Until now ba, meron pa rin tayong galit even sa mga kapatid natin sa pananampalataya dito sa church? And just by saying sorry, hindi natin magawa, na kahit sa pagkamay ay hindi natin magawa. Nangingibabaw pa rin yung pride natin. Sinaktan ako ng taong ito. Nasaktan ng pride ko. Isuko na natin sa Panginoong Hesus. Huwag mong hayaan na alipinin ka ng kapangyarihan ng dyablo. Hindi galing sa Diyos ang hindi pagpapatawad. Hindi galing sa Diyos ang kalungkutan. Hindi galing sa Diyos ang galit. Palayain natin ang ating sarili. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Let us speak the name of the Lord Jesus because there is power in the name of the Lord Jesus Christ. There is power. There is power to free us from this pain, from this grief, unforgiveness. Sa sino man na nais magganap na malaya, let us raise our hands to the Lord. Hallelujah,
Hallelujah, Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating pagpapasakop sa kapangyarihan, pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus. Taglay-taglay natin dito, mga kapamuso, everyone. Isulat natin ang ating mga panalangin dito, ating mga struggles dito sa ating fasting booklet. We are ambassadors for Christ. We are sons and daughters of God. We are free in the power of the Lord Yes, Jesus Lord. Christ. I want to speak your name, Lord Yes. God, in this place, Lord God. Lord, free us, O Yes, God. Lord. And I pray in the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Lord Jesus Christ, free us, Lord God.